under snow or wind load. So, papasok siya under L divided by 180. Same lang, no? So, what is the L? The L is the distance support to support from where the largest deflection is located. Eh, saan siya? Nandito, tama? Kaya nung length ng beam natin dito, 4,200 mm or 4.2 meters. That's why yun yung nilagay natin dito. Divided by 180 constant based on the cube na 180. Ito na yung allowable. So hanggang dyan lang pwede yung sabihin sa allowable. Ay, di ko nalagay okay kasi kita naman na mas maliit si actual kay allowable. And lastly, for the dead load plus live load, also known as service load, pwede nyo rin ilagay dito service load. For dead load plus live load, parehas lang. Gitna ko to, gitna ko rin to. Ayan. So lagay natin y actual, papalitan ko lang yung upper left ng combination, 1 plus 1 live plus 1 dead, ito yung same na value. Kinuha ko lang yung image, nilagay ko lang sa report, and then lagay natin yung largest deflection from the image. It's 13.912 located at the same beam length pa rin. That's why 4.2 pa rin to. Nakuha ba? Divided by, hindi na 180, bakit? Kasi dito ay 120 na siya. Tama? Okay. Since 120 na siya, edi divided by 120 to 35. And pasok para sa tatlo under serviceability. Nakuha ba? So, ganoon naman mag-check ng serviceability, no? We just need to look at the actual value coming from SAAD and check that from a code-based na reference of limitation. In this case, IBC 2018 ginamit natin, also known as International Building Code 2018, page 390. Nakita niyo yung, eto, deflection limits. So, yung deflection limits natin ay, ano ba yung kinuha natin sa roof member? Yung non-supporting ceiling. Yung nasa baba. Kasi technically, hindi naman nagsusupport ng ceiling yung purlin natin. Okay ba yan? Kaya kinuha natin yung last non-supporting ceiling. Kaya lahat ng nasa pulling row na to, pang live load, pang wind load, pang service load. Check. Okay? Tapos na tayo sa deflection checking. Ano nang susunod? Ito na yung gagawin natin, and that is to design. But before we design, we need to make sure that we tell SAAD to only use these combinations of loading. Yun yung idea. Kasi ang idea dito, pag hindi natin sinabi kay SAAD na ito lang babasahin niya, lahat ng nandito sa loading mo, babasahin lahat ito ni SAAD. Ang problema, pag di natin sinabi kay SAAD, yung certain loads lang dapat ang buhatin niya, by default, lahat ito babasahin niya. Eh, hindi dapat lahat ginagamit, tama? Ano lang ang gagamitin dapat dyan na babasahin ni SAAD? Lahat lang ng Series 1. Sir, bakit di kasama itong mga solo? Kasi nga solo lahat yan. Walang ganyan sa actual. Well, excluding dead load, of course, kasi di ba, meron tayong condition na dead load lang. But do we have a condition na live load lang ang present? Walang ganon. Kasi in all conditions, dapat laging may sariling bigat. Tama? Kaya nga lahat ng Series 1, pansin nyo, lahat may dead load. Kasi yan na nga yung actual conditions that can happen in actual scenario. Including the load factors increase in percentage based on LRFT method. Yun na nga yun. So, walang live load lang, walang wind load lang. Dapat, etong yung design. Eh sir, ba't wala yung 201 for deflection checking yan, serviceability? Nakuha ba? Eh, di dapat siya kasama sa design. That's only used to check na design. Nakuha? Pag design, you're already talking about the size of the material based on whether it can carry the load or not. Ito is hindi naman loading ang binubuhan niya eh. That is if enough yung deflection on it is. And ito is just for primary loading, basic loading. So ito lang. 101 to 106. Ngayon, paano natin sasabihin kay SAAD na yan lang babasahin niya? Underloading pa rin yun. Kung mapapansin nyo underloading, ito na yung sinasabi ko last meeting. Makikita nyo dito sa side na to, na, analysis pala, analysis. Under analysis siya. Then pagkatingin natin sa analysis, makikita natin na sa may gilid part dito, sinabi ko to, that we're currently at the analysis mismo. Current analysis yan.
So dapat, pag current analysis, dito yung perform analysis, yung mga ganun. Okay? Ngayon, ang gagawin kasi natin, since na-analyze na natin, tama, nag-analyze na tayo at nalaman na natin na stable siya. So when can we say then na ito lang yung babasahin niya? It's after the analysis. So pag sinabi natin after the analysis, same as having the commands post-analysis. Kasi post means after. Nakuha ba? So pag pinulot natin itong post-analysis commands na yan, ano napansin nyo? Yung pinindot ko na siya, yung nasa right side, hindi na analysis. Ano na nakalagay? Post-analysis siya. Tama? Ayun o. From analysis, di ba, naging post-analysis print. Tama ba? From analysis kanina, naging post-analysis print. Nakuha ba? So ngayon, ibig sabihin, lahat ng commands na to ay after you do the analysis. Nakuha ba yun? After the analysis. So, sa baba, pindutin ko lang yung define command. Ano yung pinakauna? Yun na yung kailangan natin. Load list. Pinindot nyo yan, load list ang default na magpapakita sa inyo. So, tama na, nasa load list tayo. Napindot, sir, ba't di lumalabas load list sa akin? Baka hindi ka naka-post analysis. Punta ka mo ng upper left, pindutin nyo yung post analysis commands. Okay? Post analysis commands dapat. Then, pindutin mo yung define commands. Okay? O ngayon, nandito na tayo. Ano lang yung kailangan natin? Ang kailangan lang natin ay 101 to 106. Lagay sa right. So, paano ilalagay isa-isa, sir? Huwag na. Highlight nyo na lang lahat. Yan ito. Left click ng matagal, then drag pababa, then detail. So from 101, left click ng matagal, then drag pababa hanggang 106 then detail. Pwede yan. Nakuha ba? Nakuha ba yun? From 101, pindutin mo ng long press sa left, huwag mong bibitawan. Then, drag pababa. And then sa kabitawan pagtapos na. Yung left click. So 101, long click, then drag pababa hanggang 106, then bitaw sa, hindi sa mouse ha, yung left click ang bibitawan. Baka kaya bibitawan yung mouse, yan. Wala nangyari. Same lang. Ang binitawan lang din yung mouse eh. So yan na, 101 to 106, lagay sa right, o isang greater than lang. Kasi pag dalawang greater than, nagsayang ka lang, hinighlight mo pa. Eh lahat lang din naman sinama mo, no? So isang greater than lang. Yan. Pag nasa right na, you may click add. So pag i-click niyo yung add, dapat may magpakita sa gilid, tama? Ano nagpakita? Load list. So ibig sabihin yan, after the load list, all the commands you do, ang gagawin ni Staad, babasahin lang niya from 101 to 106 lang. Wala na iba. Nakuha ba? Sir, paano ko ibabalik sa dati? You may delete the load list or add another load list. So ibig sabihin, load list na to, naglagay ka ng command, yung load list lang na ito babasahin niya. Nag-update ka ng bagong load list, gagawin list na lahat ng command na ilalagay mo dito, yun lang yung last na load list na nilagay. So pwede multiple load list. Tama? Pero ibig sabihin, load list commands, then load list commands. Ibig sabihin, kung ano yung command, after, before pa naglagay ng bagong load list, yung babasahin na yung pinakaunang load list na nilagyan. Nakuha ba? Pero kung naglagay ka ng panibagong load list, din-update yung bagong load list. Nakuha ba? Nakuha ba yun? May mga ganun kasing scenario ng multiple load list. Multiple commands din naman, di okay. So load list, then commands, ikaw, check mo ba yung beams? Mga ganun, check, ganun lang. Then another load list, then check, ganun. So kung ano yung pinakaunang nalagay na load list, yun ang babasahin niyo from the commands na natin. Nakuha ba? So update na lang yung load list na nangyayari. So pwede lang po lang i-close to. Pwede na tayong mag-design. So pag i-click ang design, so may bago na tayong interface sa design. Ang una magpapakita sa bagong interface na design ay yung nasa right. Ayan. So ano yung current code na gagamitin natin? Ang gagamitin natin code will be yung inline sa NSCP 2015 and that is AISE 360-10. Kasi ibig sabihin ng -10, 2010 siya na-release. Ito kasi 2016 na-release. So alaman, ginamit yan sa 2015 kung 2016 na-release yan. Tama? So, we use 360-10. So saan siya, sir? Taas nyo lang. Ayun o, 360-10. Taas lang ng dash 16. Yan.
Yan. Kuha ba? Kasi. Ay. Taas. Ayan. Okay, kuha yung video kanina. Ayan. Kuha ba? Taas lang. Okay? So pagkapindot niyo yung dash 10, ayan, define parameters tayo sa baba. Huwag na tayo mag-select parameters kasi by default lahat meron na dyan. So define parameters tayo. Ano yung una natin hahanapin? Marami yan nasa left side. Ang una natin hahanapin dito malamang ay yung method na gagamitin natin. What? So, marami yan naka-arrange yan by alphabetical. So, hanapin niyo yung method. Letter M. Wala, ayun, may method. Pakipindot yung method. Ano yung tatanong sa method sa atin? Ano method ba gagamitin? Ano gagamitin natin? Bakit LRFD? I-define nyo, hindi nyo sinabi yung reason kung bakit. Kasi better, in terms of design, because of the two factors to use. That's load and resistance. Gumamit na tayo ng load factor, tama? Di ba? 1.410, 1.2. Di gumamit na ng load factor, alam mo na yung susunod. Ibig sabihin kasi niyan, pag sinelect natin sa LRFD dito, yung resistance factor naman niya yung i-consider. Nakuha ba? Kanina nag-load factor ka, tama? Ngayon, resistance factor selection na. Ano ba? Resistance factor ba? Or factor of safety? Yun ang tanong niya. Kasi pag AST ka, factor of safety gagamitin. Pag LRFD ka, resistance factor gagamitin. And ang load factor ka kanina, so malamang, resistance factor na dapat to. Highlight LRFD, click type. What? Pag pinindot nyo yan, dapat kayo nagpakita na sa gilid. Tama? Parameter 1, AISC, Unified 2010, Method, LRFD. Nakuha ba? Tama, may nagpakita? Okay, anong susunod na i-define natin? Ang i-define natin na susunod yung strength ng material. Kasi first method, then next is strength. Nakuha yun. Saan ang strength gagamitin natin? Okay, pwede natin balikan ang ASTM, steel, specification, chart. Ayun. Diba, binigay ko to? Same ba? Ay, hindi ba rin? Updated ba? Check mo lang ma'am, ganyan tayo kung binigay ko eh. STM steel standard chart. Ayun, ito. Ito yung binigay ko, tama? Ano na ito? Ito yan. Okay, ano ba yung gano'n natin, per link natin? Ang per link natin ay channel. So, titingin tayo sa channel. Ngayon, ang nakalagay dito na kulay ay if black, preferred. Nakuha, pag gray, pwede naman, and depende kung available, parang gano'n. Then, pag white, hindi maganda. Does not apply. Okay, so lahat ng channel, ano yung black preferred, no? So, dyan yung black dyan, ito. Tama? So, na maganda gamitin, A36 na bakal. Yan yung pinakamahinang bakal na pwede natin magamit. Preferred siya for channel. Kaya anong FY ng A36? 36 KSI. And if converted, that should be in megapascals, tama? Diba? Kasi naka-metric unit tayo, megapascals natin. So, convert natin itong megapascals. So, to convert that fast, mabilis lang naman, 6.9. Pero, hindi yun exact. Yung exact na lang gawin ko, tanggalin ko yung bukal. So, that's 56 times 6.9, it's about 248.4 kasi. Tanggalin ko na lang yung 0.4, that's 248,000 kilopascals. And 248 naman kapag megapascals. Okay lang? Kung hindi naniwala, okay, 36 times 6.9. Ayan. 48.4, tanggalin na lang yung bukal to 48,000. Kasi 6.9, hindi rin yun exact. Ako ba? So 248, kasi yan yung Philippine standard natin eh, 248 megapascals. Nakuha ni TSI base. Magkaiba sa RC. Sa RC, kapag nagtanong kayo sa mga ganun, sa site, o yan,
Tinanong nyo, may strength ng concrete. Yan, you're not asking the right questions. Anong strength ng concrete na ginagamit nila doon? Iba kapag, for example, beams, iba kung sa column minsan, iba kapag mayroong slab on grade or slab lang. Kasi slab on grade, sabihin yung slab nasa lupa. Meron din yung slab na wala sa lupa. Kasi pag slab na nasa lupa, nakares sa lupa eh. Diba? Mas, pwede mong mas mahinahin kaysa sa slab na walang support sa gitna. Mga ganyan. Iba rin yung gano'n, yung strength ng beam sa column. Mas malakas dapat yung column compared to the beam. Ayan, kaya kapag nasa kunwari, nasa site ka, ilang PSI yun? Yun ang tinatanong, ilang PSI. Hindi siya megapascals. Eh sir, bakit sa theory namin, theoretical namin, nagsasolve kami megapascals binibigay ng FRIC? Metric nga yung computation. Pero sa ganito, sa mga site, ang pagbibigay nila ng specification ng content ay naka-PSI. Or pounds per square inch. O sir, paano din yan? Dapat alam din namin i-convert. Pabilis lang naman. O nga rin, ano ba yung mga ginagamit ng pricing ngayon? 31? 18? 21, no? O sige, 21. Ilan yan in terms of PSI? Kasi malamang, hindi yung pwedeng sabihin, sir, ilang megapascals yung convert? Hindi na alam yan. Naka-PSI ang mga yan. So, convert nyo lang. Kapag PSI, 2 megapascals times 6 point. Tama? Ito kasi is megapascals to KSI. So, divided by 6.9. So, KSI ito. Pero, kips, dapat pounds lang. Tama? How many pounds in 1 kips? Or kip? 1 kips. How many pounds in 1 kip? 1,000. Ano ba ang kip? Kilo, pound. E di 1,000 pounds ang 1 kilopound. So if this is 3 kips times 1,000, so ilan ang 2,000 PSI? At to 21 megapascals, it's 3,000 PSI. Tanggalin mo na lang yung bukal. Sa ito po ba 3,000 PSI? O, 3,000 yan. Di alam nila ang 21 megapascal times. Kuha ba? Meron din yung 28. Mga ganyan, depende ano kung ginagamit nyo. Reference. 20, 20.7. Which is nearly 21 million 3,000 PSI. Yan ang lang. May 28. So pag 28, divided by 6.9, mga kapis. Wala. Ayan, 4,000 PSI. Mga 28. Naka-PSI base kasi. Which is different from steel. Ang megapascal tayo magayon. Hindi siya KSI. What? O, dito 48. Saan natin nilalagay, sir? Hanapin si FU. FU. Palitan to ng exactly 248,000. Sir, bakit 248,000? Sabi mo 248 lang. Tingnan nyo naman yung unit. Ano yung unit niya? Ano yung unit niya? Kilo pascals. Ano ba yung 248? Mega pascals. Nakuha ba? How many megapascals are there in 1 kilopascals? Ilan? Ilang megapascal ang nasa kilopascal? Ilan? Times 10 raised to 3. Ilan? Megapascal, grade 6 tapos 6. Ala! Ilan? Ha? 1,000? Hindi. 0.001. Ay, megapascal to pa. Megapascal. Ilang megapascal ang nasa kilopascal? Ay, Alagay lang kilopascal. diba? 0.001. Megapascal 1, 2, 3. Tama? ay kilopascal. Balik na rin natin, okay. Ilang kilopascal na nasa megapascal? 1,000. So, that's the reason why, nakuha ba? 48,000 kilopascal. So, same as 48 megapascal. Anong gagawin? Lagay dyan, click add. Diba ba? Nagawa ba ito? O, click add. O, ano mo? Pag click yung add, ano magpapakita? May question mark ka sa akin. So, since question mark, ibig sabihin yan, hindi pa naka-assign. I-specify mo kasi sino yung mga
A36 na bakal. Nagets ba? Ano gagawin? Lahat ba pare-parehas? Isang per view lang yan, so malamang pare-parehas dapat. Assign to view. O, close ko na to, kasi tapos naman na ako sa parameters. Highlight yan, assign to view, click assign, click yes. Para pag na-assign nyo na, hindi na siya question mark, check na yan. Para? Mga to. Ngayon, na-define na natin lahat na kailangan. Method and yung yields. Tingnan, hindi natin dinidefine yung f sub u. Hindi mo kasi pwedeng idaan sa point na masisira na siya na putol. Ang failure kasi ng mga ganyan, dapat pag nag-bend na. And once na nag-bend na, that's the time na kailangan na siya investigahan if malaki na masyado yung deflection or palitan yung value or retrofit. Gawa ng paraan para hindi mangyari yung pagkaragilan. Kasi imagine, antayin mo pa masira bago palitan na ata. Ganun ba? Hindi, di ba? Para ba nahulugan ka na sa ako lang mag-assign? Di ba? Nagets ba? So, it should be at the point between yung yield and the fracture. Kaya hanggang yield lang. Kasi that's the indication na kapag nag-yield yung bakal, kailangan na gawin. Na dapat pinuprove nyo sa RC. Kapag yes din naman kayo sa RC. O yun. Pag nag-yes din na kasi kayo, malalaman nyo na the still should yield. Kasi pag nag-solve ka, the still does not yield. Wala kang choice, babalikan mo, make sure that the still will yield. You need to compute. Dapat mag-yield yung bakal. Para maunang masira yung bakal, isa sa compute. Kasi dapat naman lagi mauna yung bakal. Okay? Since tapos na tayo dito, pwede na tayo mag-commands. Pindutin yung command sa right side. Kasi define parameters is ano lang yung mga kailangan mong data sa bakal or sa method to compute. Then after that is commands na tayo. Pagka-click ng command, dapat ito na yung ipapakita. Same ba tayo ng interface? O ngayon, ano yung i-click natin dito? I-click dito yung check code but i-take off. Direct stage. Pag ginawa kasi natin group, no, pwede tayong magkaroon ng commands na by group yung lalabas na values, which is unnecessary kasi mas magandang i-check mo isa-isa. Ba? And then meron din tayong member take off versus take off lang. Ang difference kasi ng dalawa, pag member take off kasi, kukunin mo yung bigat per member. Ano yung per member, sir? Yung per dito sa properties. Yun nandito. Eto, yun nandito. Kung marami ka kasing members dito, yung properties niya, tulad, may C4x5 ka, then may white lunch ka, may ganun ka. Isa-isa, ilan per member. Nagets ba? Hindi as one, isa-isa. Nagets ba yun? Pag member take off. Eh yung isa take off lang, di ba? So pag sinabi yung take off lang, as one na. Ma-as one na yan as a whole. Kaya ang ginagawa dito, take off na lang, as a whole tayo. Okay? Next is select. Ano ba ang difference ng select at select optimize? Kapag select kasi, STAD will select something for you if it fails or not. Pag select optimize, what's the best size na pwede mo gamit? Kaso, bihira akong gamitin to. Kasi mas maganda ako na lang directly yung nag-change. Hindi yung si STAD ang pino-force niya i-change yung value ng ating member property. For example, lang si 4x5 ako. Tapos mas gusto niya gamitin ang si, let's say 9x11, mga ganyan. I-force niya. Pagkaran mo, pagkabalik mo ng properties, tinag din na agad po ano yung member. Kaya nga ayaw kong gamitin kung minsan. Ang ginagawa ko lang for checking na lang siya. Ang ginagawa ko rin, kung nag-fail, hanap na lang ako ng size larger. Then, paisa-isa ko kung check. Okay? So, ano gagamitin natin? Check code and take off. So, highlight check code, click add. Then, highlight take off, click add. So, dapat may nagpakita sa gilid na ganito. Hindi necessary na dapat tatlo din ang parameters nyo. Okay lang kahit dalawa, okay lang kahit isa. Walang pinagkaiba yan. Nakuha ba? Pwede ko lang gawin na yung check code na sa parameter 1. Pwede ko lang gawin na yung check code na sa parameter 1 or yung ito take off na sa parameter 1. Okay lang. Basta dapat magkakasunod yan. Ano yung pagkasunod niya? Una yung parameters. Method, then FY. After nun dapat check code muna. Then take off. Sir, para saan ba kasi take off?
para makuha niyo yung bigat. Ilang kilonewtons kasi siya, hindi kilograms, no? Ilang kilonewtons per din mo, hindi yung bibigay niya. Sir, bakit kailangan yung bigat? Ano yung mabibilin to? Ano yung bibilin to? By weight or mass. Nakuha ba? Eh, bigay kasi ni stud weight. Convert natin to mass kasi pag bibili ka per kilograms kasi mass ng kilonewtons weight. Nakuha? Kaya importante yan. Ang take ko. So, pagkasunod siya, malamang check mo muna yung kung pasado hindi. Then, pag pasado, kukunin mo na yung bigat. Nakuha ba? Okay, so sir, bakit na question mark? Need to assign. So, close ko na to. Check code, assign to view, kasi check mo naman lahat. Take off, assign to view, kasi kukunin mo yung bigat ng lahat. So, pag na-assign nila, dapat naka-check na lahat yan. Kuha ba? Okay na ba to? O di? Pwede na natin yan. Tapos na yan. If walang problema. Okay, run na natin. Control 5. Save. Alam mo, walang warning, walang error. May isang note lang. Note niya dito. Ay, baka ginawa ko ng 2016. Baka nag-change ng 2016. Sabi ko na nga yun, pwede din dapat eh. Hindi, bumalik mo. Dapat 2016. Ah? Hindi, dapat 2010. Naibalik ko siya ng 2016. Kasi pag kung saan ako pumupunta, kunwari, tinan nyo, ginawa ko 2010 to, no? Then pumunta akong property, bumalik ko ng design, bumalik siya ng 2016. Kung hindi naman ginawa yun, 2010 yung nagawa niya. Sir, paano mo ma-check kung 2010 o 2016 yung ginawa mo? Pindutin niya lang yung plus. Dapat na ipapakita dito, ODIS 2010. ODIS 2010. ODIS 2010. Kuha ba? Sir, what if 2016 yung akin? Ako dito ko pinapalitan eh. Delete, lagay ulit or ako kasi pinauman file ko, napalitan ko siya dito. From 2010, from 2016, ginagawa ko 2010. If di kayo sanay dyan, delete nyo na lang yung parameter then ilagay ko. O once lang naman yun. Dapat naka-20 na, kasi pag niran ko ito, mawala yung note ko. Kasi note doon is nakadepende lang sa kung ano yung ganun yan, representation. Kasi sa 2016, iba na yung mga kinukuha niyo doon. Like, nagpa-per-member siya, ganyan. Iba yung lumalabas sa status. Then, ano nang gagawin ko? Pindutin ang view output file. Pindutin dito yung view output file, magbabasa na tayo ng result ni stat. Okay. So, ano yung magpapakita? Dapat ito na yung interface ng view output file. Tama? Nandito na ba? O ngayon, dito sa right, sa left side, ito yung parang table of contents niya. Once na dinouble click mo, mag-jump ka dun sa kung nasa mag-start yung result na yun. Nakuha ba? Then dito sa may part na to, ito nakikita niyo to part na to, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, line numbers yan. So kung may problema, usually line numbers ang check. Okay? So kunwari, line number 81, ano yung line number 81 natin? Wala. After perform analysis siya. Ganun. Nakuha ba? So line number yan just in case may mga mistakes. So ano yung kailangan natin makita sa state design? Tama? Jump tayo sa design, double click nyo lang yan. Pagka double click ko, nag-jump agad ako sa line 108. Yan ang start ng state design. Nakuha yun? Baba natin, uy, pass, fail. Pass, fail. Uy, realistic, may fail. Hindi all pass. Tama. Tama, hindi all pass. So, ang gagawin natin dyan, check natin yung data. Ano ba yung representation ng mga? Okay, so data tayo. Paano mo babasahin itong result na ito? Una, etong nasa taas, yan yung kanyang yan yung parang specification niya. So ano yung binabasa mo nandito sa taas? Yung data nandito sa baba. What? So first, etong member.
Ang member is yung member number, also known as beam number. So beam number 1, yan yung malapit na yung isang point niya or node niya sa origin. Tama? Beam number 2, yan yung katabi ng malapit sa origin. Ibig sabihin, beam number 1 yung overhang. Yung beam number 2, yan yung 4.2. Tama? Delete mo daw. At yun yung nag-fail. Yung 4.2. Yung parameter. Yung haba niya yung 4.2 meters. No? Okay. Next, cable. Cable is based on cable specification. Ano yung Delete. kanyang property? Nakuha ba? Si lahat sila C4x5, malamang isa lang. Next, result. Yan na yung pass or fail. Yan lang, dalawa lang yan, pass or fail lang. Ang result. So, pass or fail. Nagets ba? Kanina niya. How about yung F sub x? Yung F sub x, yan yung actual force na binubuhat. Kaya na F sub x. Nagets ba yun? Actual force. Next, critical condition that is based on the critical condition equation. Hindi natin kailangan alamin yan kasi kailangan yung buksan yung mismo gano'n ng saan at alamin po ano yung equation na tinutukoy niya. Hindi naman natin kailangan malaman yun. Ang kailangan natin yung loading, just mamaya. Hindi ang critical condition equation. Ha? Kaya pwede natin i-skip yung critical condition. Yung MY, yan yung moment on the y-axis. Yan yung moment that will let your beam deflect sideways. Nakuha? Yung moment Y kasi sideways deflection niya. Awag yung moment C, sir. Moment C is deflection, babataas. Nagets ba? Kasi yung Fx, My, Mc, those are end moments or forces. Saan, sir? Kasi dalawang point, di ba? Meron kang end moment sa kabila, may end moment pa rin sa kabila. Tama? Ang tanong saan? Sabi kayo sa location. So, dalawang location mo. Either 0 or yung end. Di ba naalala nyo sa isang beam, meron tayong start at meron tayong end, tama? Kung yung start mo nandito, ay dapat 0 lalabas siya. Kasi ang start niya laging 0. Nagets nyo? Habang yung end niya, yung kabila, 4.1. So, ibig sabihin dito sa first beam, yung nakuha yung Fx, My, Mc, 0 or 1 siya nakuha sa 1 ibig sabihin dun sa hindi origin. Nagets ba? Kasi pag 0 yan, ibig sabihin 1, di ba yung origin 0, 0, 0? Ito yung 0, 1, 0. Tama? Ibig sabihin nakuha yan dun sa kabila, hindi sa origin. Eto, saan siya nakuha? Sa 4.2 meters na haba, ito yung 0, ito yung 4.2, dito nakuha yung Fx, My, Mc. Nakuha ba yun? Habang yung beam number 3 saan nakuha? Sa 0 part, ibig sabihin nandito sa kabila. Nagets nyo? End moment base yan. Yung Fx, My. Next, how about the ratio? Ang ratio is called, it's not just ratio, it's what you call DC ratio or D over C ratio, also known as demand to capacity ratio or demand divided by capacity. Ano ba ang demand divided by capacity? Simple lang. Demand, binubuhat niya. Capacity, anong kaya niyang buhatin? Divide niyo. Yun yung lalabas sa values. So, ano din ang masasabi kong fail? If mataas ang numerator or denominator? Let me repeat. Etong ratio na to, itong nasa taas, which is nandun, is your demand divided by capacity ratio or demand to capacity ratio. Sabihin, demand, binubuhat niya, capacity, kaya niyang buhatin. Let me ask you again. Ano dapat, dito kasi makikita niyo mag-fail siya kapag ano yung mataas, demand o yung capacity. Demand, of course, kasi kung mas mataas yung binubuhat niya na nasa numerator, divided by sa kayang buhatin na nasa denominator, edi dapat greater than 1, tama? Kaya nga nag-fail yung greater than 1 eh. 1.34 yung ratio niya, DC ratio. Kaya siya nag-fail. The rest, less than 1. Ito, munti ka na. 0.996, tama? Mag-fail na yan, pero since may 0.012.4% na lang, yung kulang, bago siya mag-fail. Ito, ibig sabihin, sir, bago 1.341 yan, ibig sabihin, yung kaya niyang buhatin is hanggang dito lang. Kaso yung binubuhat niya, 34% more. Nagets ba? To the exact 34.1% more. Nakuha ba? So, pag nag-fail yan, hindi pwede. May kailangan kang gawin, ano gagawin natin? Liitan? Yung size? Meron. Kaya natin yung size to increase the strength of the material. Sumpa kayo? Kuha ba yan? So ano yung mga magbabago kasama pati deflection?
Kasi once na nilagyan natin yung size na yan, magbabago yung deflection. Kukunin nyo ulit yung bagong deflection natin. Nakuha ba? Nakuha ba yan? Okay. So, nag-gets kung ano yung ratio, ano yung fx, my, and z, and moments, saan siya located. Ang kulang na lang yung loading. Hindi ko pa na-explain. Sir, ano yung loading na yan? Yung loading ay kung ano yung nag-overt. Kung bakit siya nasira. So, paano ba nasira at bakit nasira si member number 2? Dahil sa load number 106. Ang ulit yung load number 106? 0.9 din, plus 1 with load negative. Imagine 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. Kaya nga natin dinumber ng ganyan. Nakuha ba? Para naalala mo, ito yung 0.9 din plus 1 with load negative. Yun yung last. Nagets yun? So, yun yung reason kung ba't nasira yan. Negative with dead load. Hindi pwede mong i-adjust. Nasa dead load din load siya, pwede mong adjust sa loading, or if not, pwede may two decisions side yan. You can increase the size of your purlin. Okay lang. What happens is, increase the size of the purlin, mangyayari lang dyan ay, you increase the capacity of inertia. Okay? Mabawasan yung deflection. Ay malamang mas kaya niyo buhatin to. Or, pangalawa, you may add the thrust. Pwede. Pwede maglagay ng thrust dyan para mababa yung effective area ng wind. And then, pwede mas, tama, pwede. Mas lumigit yung particulars ng wind niya depending on the dimensions na lalabas dun sa upper portion ng roof natin. And then, pwede rin lumigit yung value. Kasi nga, naglagay ka ng extra support. Ako di ba lamang mas malaki and lesser moment kasi naglagay ka ng additional support, lesser moment. So, more likely na kaya buhat. Okay? So, depende. Ano ba decision na pwede nyo gawin? Nasa sa inyo yan. You may check, increase the size of the purlin, mas mura pa siya compared to increase another thrust dyan sa gitna. Nasa decision na ng engineer yan. Ano ba, mas maganda niyo? Lagyan na lang ba natin yung size of purlin o magdagdag tayo ng isang thrust? It's up to you. Design na. Pwede kayo mag-design ng dalawa, din check. Nakuha ba? Nakuha yun? Gagawin ko, simple muna. Wala pa naman tayo thrust design. Kaya di lakihan ko yung size of purlin. Nakuha ba? Nakuha ba yan? Yes, sir. Sir, paano ko malalaman kung nag-fail na hindi? Dapat lagi kong tinitingnan dito pag niraran ko, no? Pwede ko maghintay ito na mabilisan kung may nag-fail mamaya. Ang gusto ko lang maghintay itong take-off. Kasi pag dinoverclick ko yung take-off, dapat makita ko na yung bigat niya, tama? Pag pinindot ko yung take-off, ayun. So ang bigat ng isang 18.2 meter long na C4x5 ay 1.425 kilonewtons. Take note at kilo, newtons, not kilograms. Nagets yun? Nakuha ba? O, sige, gusto mo kwentahin natin to. Kwentahin natin. So, sample lang. Ilan ba yung purlins natin? Check natin. Roof framing plan. Okay, so estimate natin kung ilan yung purlin. Siguro yung mga verticals, no? So, ito kasi, dinalagyan na dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kabilaan sa steam. Ano pa ba? Alam mo, maglagay ng purlin sa gitna, arrange yan. Yan yung may takip. Yun yung parang bilog na takip doon sa gitna na gano'n. Kasi pag di nyo nilagyan ng takip doon, di papasok din yung tubig. Kasi paano mo masasara yung bubong sa dulo? Sige nga. Diba? Yero mo ganito, paano mo isasara yan? Lalagyan nila na, gano'n. Ang takip. Na purlin ba? Alam nga, purlin, patakip doon, hindi ah. Hindi dapat letter, ano yun? Letter C, kasi gano'n yan. O-over yan ng parang yero din. Tapos ay nasa-form mo siya ng pagano. So, tinatakpan. Hindi yung bubong sa kabila, hindi yung bubong sa kabila. Tinatakpan. Pa ba? Then yung pantakip dun, yun yung pako, pwede, or pwede mo na yung mas mabilis. Okay? Eh, actual na yun. Gawin niya na sa akin. Tignan niyo dyan sa mga bubong na nandyan. Nakikita niyo yan. Be curious, sabi ko nga. So, 8 right, 8 left, 16 lahat ng purlin. Tama? Okay. So, ano yung bigat? 1.425. Sige, pwentahin na natin. 1.425 times 1,000 magiging newtons. Tama? Divided by 9.81 magiging kilograms.
So yan yung bigat ng isang C4 by 5 per lane na 18.2 meters long. Sir, gano'n pa habang 18.2? From dyan sa wall na dulo na yan hanggang dito, 9 pa lang yan. Baka 8 pa lang yun eh. Kulang pa ng konti, no, para maging 9. So times 2 na yun. Gano'n ka haba ang isang 18 by 2. 18.2. May konting discrepancy sa 10.2. Let's say 8 point something na to or 9 na yan. From that wall to this wall. So times 2 ang haba niya. Nakuha ba? Yun. So, ito pa lang yung bigat niya in kilograms. Isa. Ilan lahat? 16. So times 16. Magkano per kilo ng bakal? If still in siya, kapag order, mga nasa 20 pesos per kilo kasi sila, so times 20. Kapag gumamit ka ng C4 by 5, sa 16 pieces na per lane, ito pa lang yung presyo niya. 46,483.88. failed pa yan. So lalakihan natin. Yun nga yung scrap pa. Iba pala pa yung scrap, kasi malamang hindi ka pwede bumili ng isang 18 by 18.2 na direct na haba na gano'n. May standard yan na sizes and lengths. Pag length, mga nasa galing yan, starts with 3 yata, depende may mga iba na 3. Then 1.5 increments. Eh, pwede na 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15. May increments of 1.5. Ngayon, 18.2, may ganun ba diretsyo? Depende kung meron, di depende. Para kung ilang scraps, pero i-estimate nyo pa yan. So ano bibili mo? Para siya yung least amount of scraps pagkatapos. Estimation yun. Okay? Kasi ano pa yung mga part kung saan mo puputulin, saan mo i-weld, mga ganyan para, di ba, hindi siya sayang. Alam mo, kung ganyan kahaba, ilang piraso na bibili mo na 12 pa bibili mo, 10.5 ba, 9 meters ba? Kasi kung 9 meters bibili mo, dalawang 9 meters, 18.2. Ano yung point 2? Lagi ko na gano'n, balik. Baka na lang kayo stats ka, ganyan, sa estimation. Okay? So yan, ano ba? Ayun. So, paano ko malalaman if may nag-fail na hindi na ako pumunta dito sa reports niya, no? So, gagawin ko, pwede ako pumunta dito sa select. Tapos, meron dito property name. No? Yan. Kung walang property name sa inyo, baka attributes yan. Tama ba? Pag attributes, pag pinito niya attributes, may meron ba ng failed names? 3. May failed names ba? Pag attributes sa inyo, di failed names. Pag sa akin, property name tas failed names. Pag pinito niya failed names, ma-highlight yung big na nag-fail. Which is, uy, meron. Highlight. Ito. 20. O yan, so ay, hindi na ako pumunta doon, ma-highlight kung sino nag-fail na rin. O ba yun? O, di parang adjust size, run, select, may fail view. O, pina-highlight pa rin, hindi, palitan mo yung size, gano'n din. Mas mabilis nyo, i-run ay gagano mo, babalik ka na naman sa reports. Kuha ba? Okay. Ako, may pwede akong gawin eh, pero it's not advisable kasi yun nga, sabi ko, pino-force niya na maglagay ng other sections na hindi naman economical kung tutusin. Kasi ang ginagawa ni Stab dito, inisip niya na, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lahat yan na views. Eh di ba ang idea dyan, isa lang yan na buo tama? Or pwede dalawa na nahati na pinag-build mo lang. Yun ang mahirap. Kasi gagawin ni Stab, pagkakaiwalay, kaya parang dami niyang isasuggest. Na subukan ko na kasi na mag-optimize na sa sobrang dami niyang sinuggest, di ko rin nahanap kung alin dun. Ang ginawa ko, i-delete ko lang din isa-isa, ilaglagay lang ko ng isang value. Ito, I think since maliit lang din naman to, kaya okay lang siyang gawin, select optimize ko. Pag ginagahin, command ko lang, lagay lang ko ng select optimize, click add, then rerun ko. May parameter 4 ako na select optimize. Tingnan nyo. Ay, 2016 yun. Alimutan ko gawin 2010. Warning tuloy. Yes, kasi ay, 2010 pa na. Yes. May warning yun kasi ang sasabihin niya sa'yo, nagbago yung mga properties ng iba. Kung makasanin niya dito, some, sasabihin niya, ayan,
Some member sizes have changed since last analysis. Kasi nga, nagbigay siya ng properties. Pansinin niyo pag bumalik ako ng properties, tignan mo. Hinad niya agad. Nagets niyo? Ang problem ko dyan, pag sobrang dami yan, lalo na pag frame design. Hindi ko lang din mahanap kung ano yung sinadjust niya. Huwag na lang, ako na lang mag-isa-isa. Kasi yan, pag frame talaga sobrang dami yan. Kasi iniisa-isa niya. Sa column na to, iba yung size niya. Sa column na yan, iba ang yung ginagawa niya kasi kaya I don't suggest. Eh, okay ba sa column na magkakaiba yung sizes? As one dapat lahat yan. Magkakaroon kayo ng issue sa earthquake kapag magkakaiba yung sizes. I'll explain pag ako earthquake. Lalo na pag gano'n nga, dapat kasi center of gravity ng bone shape ng structure mo sa plan side na sa gitna pa rin or nearly sa gitna. Kasi once may eccentricity yan, meron tayong accidental portion and natural portion. Sa earthquake na lang ito pag-explain. Mangyari dyan, may earthquake ka na ang ikot ng building mo, pa-moment, hindi left, right, hindi front, back, ikot. Which is delikado sa dulo ng building mo kasi yung dulo ng building, the farther it is from the center of gravity, the more na mas malaki yung earthquake moment. Which is delikado yan pag sobrang layo ng centricity. Paano nangyayari dun, sir? Earthquake na lang siguro. Kaya ma-explain ko muna yun. Kasi yung weight nyo nasa center of gravity, pero yung way ng pagbuhat ng structure, hindi center of gravity, it's center of rigidity. So eto, located ang gitna ng building, center of rigidity, dyan nagpapagod yung building mo, as a whole. So pag hindi sila coincide, may eccentricity, may moment. Yun yung moment effect of earthquake. And as much as possible, maliit lang sana eccentricity na yan, para hindi malaki yung moment. Kasi pag sobrang laki niyan, patay. Ganun yun, no? Ikot ng building mo, ganito, sira ang mga dulo ng building mo. Rather than nasa delikado. Earthquake yan, ha? Kung di man ang earthquake yung tanong nyo sa earthquake na. Okay, so, anong ginawa ni Saad kapag nag-self-optimize ako? Dami yung nilagay. Hope that, well, sa buti ang pala, dalawa lang sinadjust niya. So, okay na daw itong si 8x11. Eto si 3x4. Paano nalaman na okay yan? Kasi once na nag-analysis output ka, di ba itong dalawa lang una, ito kasi nasa baba, ito yung mga optimization niya. Like, naglagay-lagay siya ng ibang values that are somehow okay kapag tinry niya. So, pag dito, ano ba mga tinry niya? Nag-C4x5 pa rin naman. Okay. Tapos dito sa pangalawa, doon na siya nag-C8x11. Napasado na. Hindi na siya fail. Kaso, ito yung DC ratio niya, less than kalahati pa. Kaya nga hindi siya economical eh. 8x11. Imagine, 4 inches, ginawa niyang times 2, ginawa niyang 8 inches. Times 2 niya yung depth na magaan na 11 pounds per foot. Eh, baka mayroon pang iba, kaso yan na yung in-optimize niya. O yung iba, pwede mag-C3x4 lang, yung iba, pwede C4x5. Pero hindi natin pwede gayahin yan. Kasi isang Berlin lang yan, hindi pwede magkakaiba sila ng size. Nagets nyo? Kaya I don't suggest also. Kasi iniisa-isa niya. Eh, ikaw, sige, I'll decide. Siguro, pwede na itong si 8x11 para sa lahat. E di kung si 8x11 po sa lahat, malamang, pasado na siya. Kasi yan lang naman yung problema eh, si member number 2, tama? O di gawin ko, balik ako dito, eto, assign ko before na. Tapos delete ko yung dalawang nasa taas, then nag-i-hard na. Gets nyo? Or, simply, pwede naman din naman ako ganito. Itong C4x5 na naka-assign na, palitan ko yung value niya. Kung mag-try ako ng ganun dito, ibang sizes, 7x12, 7x9, mga ganyan, tinrahan mo ulit. Diba? Possible yun. Kung sample, mag 7x9 ako, change ko yan. Yan, tapos delete ko itong dalawa. Tapos tanggalin ko yung command ng gano'n. Kasi ayoko talaga yan, yung self-optimize. Minsan lalo na pag madami siyang binibigay. Hindi, i-delete ko kayo sa isa para lang luminis. Check natin. Ang ginagawa ko ganyan, then select field beams, property name field beams. 7x9, pwede pala eh. 8x11 pa binigay niya, mas mura yun. Tama? Yun nga, ayaw ko sa select optimize ko. Sige, pwede pa mas magaan, try natin. Kung may 7x9 magaan, 6x8 magaan, kaya niya pa rin ba? Change ko. Yes, close. At 5, save. Yan. Tapos select property name, field use. Nakatog din siya. So
So I think 7 by 9 is okay. 7 by 9. Alam mo lang 7 by 9. Kasi magaan yan eh. Hindi ka pwede mag 6 by 13, sir. Mas mabigat kasi 13 pounds per no? Kaya yung magaan na lang 7 by 9. Pwede rin yung 7 by 12 pero mas mabigat. So mas magaan, mas mura. Tama? 7 by 9 ako change. Ayan na, I think final na to. Pwede. O ba? Kaya mas gusto ko ganyan, isa magpa-select device pa ako, ginugulo lang ako nun. Pwede lang ako maghanap ng next na mas malaki. Mas mabilis pa. Tapos linisin ko pa nung pag-delete ko pa yung sinadjust niya. Na-experience ko na kasi sobrang dami niyang sinadjust. Lalo na pag-frame. Kasi bawat beam ko may suggestion siya, aray ko, dami. Pinag-delete ko lang din isa-isa. Last na to na gagamitin ko yan, sabi ko. Ngayon, umabot ako ng 30 plus dito, reference. Hindi kasi pag-frame na, kaya dami mong beam sa dami mong columns, hindi isa-isa niya. Dami yung suggestion sa isa-isa. Magkakaiba pa ng sizes. O ba yan? O, saan na ba yun? O, ano gagawin? Update yung deflection. Kasi iba na yung deflection yan, malamang. Tama? Ang tawag post-processing. Ayan. Nagbago ba yung deflections? Of course. May difference sa deflection yan. In-increase mo yung size, eh di bumaba yung deflection. Tama? Increase the size, increase inertia. Increase inertia, decrease deflection. So, i-front view po to. Then, ito yung dead load only, pero kailangan ko live load only. Then, annotate, beam results, max result at, diba? Naging 3 mm na lang yung deflection. So, gagawin ko, print screen ko yan. Then, ilagay ko siya sa report ko ulit. Babaguhin ko yung dead load report. Live load only report. From 10 mm, naging 3 mm na lang. Diba? From 10 mm, naging 3 mm na lang. Diba mo na yung actual natin, it's 3.371. Sir, may magbabago ba sa Y allowable? Wala. Di mo naman nilagyan ng bagong support. Sige na, So sir, kailan magbabago yung Y allow pag nag-decide ka maglagay ng truss? Tama? Kasi kung nilagyan mo ng truss sa gitna, magbabago yung L. Tama ba? Hindi na siya 4,210 or 4.2. Pero di mo na natin gagawin yung walang pakatay truss sa akin. Diba? i-delete mo na. Pero ang idea niya kasi sa Perlin, pag nilagyan mo ng bagong truss, lalagyan ng bagong support. Tama? Diba? Lagyan ka ng truss dito, di may support dyan. Di ba naman naglagay ka ng support sa gitna, lilit yung deflection. Yun yung mga decisions na, kayo na mag-decide doon. Ano ba much better? Mas mura ba nalagyan ko na lang yung sa ito? Kasi imagine, isang buong truss ilalagay. Eh marami yung members ng truss. O mas maganda ng truss na. Kasi pwede yan, eh, pag sobrang laki naman na ng Perlin ko, magagano'n tayo. Hindi yun. Pag sobrang laki ng Perlin, parang hindi yan maganda. Kasi imagine lang, ang tangkad ng Perlin, layo ng gano'n sa truss. Ang layo ng bubong sa truss. So ginagawa na lang yan, gano'n natin sa truss. Kahit naman mas mahal, para yung Perlin mo maligid. Yan. So, engineer's decision na yan, kung ano ba mas maganda gawin. Okay, next, yung wind load. Ipalita ko lang. Wind load positive, next green. O diba, ang liit na ng deflection. Yung wind load positive, from 8 mm naging 1 mm na lang. Pero tama yan, ganyan dapat talaga ang mga values ng deflection. Maliit lang talaga yan. Mali, ano? And lastly, wind load negative, lagay ko 4.168 na. Max result. Copy ko ulit ito, engage, palitan ko. So from 20 to kanina, naging 4 na lang. Much better, di ba? Hindi na siya delikado. This is 4.168. Ito ay 1.5. Clear. Yung allowable, di magbabago. So sa service load din magbabago, combination, 201, ayan, 4.82. Ako to. Okay. Ayan. Ito,
So, pasok pa rin. Di ba? Mas maganda pa yung effects ng deflection niya. Ibig sabihin, kapag nangyari mga wind, may sumakay na tao, or may dead load, gano'n lang maliliit yung mga deflection. Imagine kapag sobrang laki ng reflection ng gano'n, no? Bumabag yun, tapos gumagano yung bubong mo. Di ba? Titira mo kaya doon, parang masisira yan, ah. Yun yung service sabihin. Yung gano'n niya, yung ability to provide service to the person living inside. Yung nakikita mo lalaki ng deflection, kaya niya naman. Pero laki eh. Papagano pa eh. Laki naman ng deflection niya, gumagano yung sa per year. Yung pangit naman ng laki ng deflection. Kaya may limitation siya. Okay, so nakulang dito yung final reports. So, dito makukuha yan. Image na lang para maayos tignan. Kesa naman i-table yun ha. So, ang last na ilalagay ay next page. So, ang next na ilalagay dito ay standard output. No? Sige, standard output na lang. So, ano ilalagay ko sa standard output? Balik akong modeling, naran ko naman na ito. Yung stick design na yan. Yan ang ilalagay ko. Na since as 7 by 9, pasado na siya. Tinan mo, 0.471 yung BC ratio niya. Less than ganun pa. May mga ratio na sinusunod dito eh. Pero pag wala na kasi ibang size. Diba? Di mo naman natin, hindi okay na yan. Ang kinukuha ang BC ratio na pinaka-economical is in between 0.85 to 0.95. Yun yung mga pinaka-economical. Pero kung wala ka na kasing choice, di ba, yung text na lang na pinaka-economical, just eto. Wala na eh. Kapag nag-6 by ganun tayo, fail na siya. Pag yung pinaka-magaan naman, 7 by 9, pasado siya. Pero 0.471 ang kanyang ratio. Okay na. Huwag mo nang i-ganun parang i-list na lakihan, liitan pa yung size kasi pag-fail at pag-fail siya. So, pwede na. At saan siya nag-fail? Yung pa rin. 0.9 dead plus 1 into negative. Yung iba, sa combination ng dead, live, and negative. Ito kasi yung 1.2 dead plus 0.5 live plus 1 into negative naman sa mga. Diba? Ito naman is yung positive wind. Kaya mga ganyan. Mostly negative wind na fail. So ito na, pwede na ito. Gagawin ko dito is kukunin ko yung image na ganito. Ayan, tapos isama ko yung set, tanggalin ko yung style space. So ayusin ko lang. Parang ganito. Ito, ganyan. Ituloy ko lahat. Ilagay ko siya sa paint, then ayusin ko lang. Yan. Tapos ito, yaman ko. Tapos yung white kasi tapos ito yaman ko maayos naman. Sabi ko yan, lagay ko sa alam. Okay? Next is, after ng start output is yung another take off. Still take off or take off ko nila. Take off. So take off tayo, ilagay ko dito yung take off. Double click ko lang yung take off, di kunin ko yung bigat. Ayan. Next thing, kunin ko yung still take off. Ayan. Yung bigat ko yun. Diba? Yan yan. Yan na yung report ko sa akin. So siya ay, ang isang C7 by 9 na may 18.2 meters na haba ay may bigat na 2.589. Kwendahin natin kung kano kaya yun. Yung kanina ilan? 45 na? 1,000? 46,000? Also, 2.589 times 1,000 divided by 9.81, yan yung kilos times 16 pieces na per link. Kasi 8 no, kabilaan, times 20 pesos per kilo, 84
1,452.6. Binili mo pa lang yung per lib. Per lib. Uy, may pambili na ako ng per lib. Wala akong ganun. Oh, per lib ng iPhone. Gagawin sa per lib. Yung iba, hollow blocks pa di ba? Bakit siya mahal? Kasi 18 meters yan, malaki yan. Depende kasi kung residential naman kasi na bahay yan. Gano'n kalaki residential na bahay mo? Diba? Pang malakihan na yan na bahay, mga pang 4 story na yan, mga ganyan kahaba. Ha? O yun nga, 18 meters is kalahati nito. Kulang pa kasi 8 lang yan. Kasi 4 days rule ito. O 8 pa lang yan, so dagdagan mo pa ng isang metro, 10 times 2. Imagine mo gano'n ang residential mo, no? Siguro ito pwede na itong gano'n eh. Pwede na ba na, ano tawag doon? Living room? Ano yung gagawin mo dito? TV mo doon, tapos doon ba? Layo ah. TV mo na doon, no? Ayos. TV mo 32 inches. Pwede na ito pang living room actually. Mga marami ka na may lalagay sa ganito na size. Imagine times 2 pa nito. So, ibig sabihin nandun yung kitchen, CR, gano'n, malaki yung living room pa. Imagine 8 living room, 8 meters na living room, ayos. Ang living room na mga usual nasa 4x5 lang yan, 4 meters by 5 meters, ibig sabihin. Eto, hanggang dito 4, from dito hanggang dyan 4, tapos 5, kaya ilan ito? 1, tapos 2, tapos 3, tapos 4, tapos 5. Kaya, ganito. Dito sa gitna nila. Living room ka to. Gitna nito. Gitna nito hanggang dyan. O, ganyan. Isipin nyo rectangle mo. Ganyan. Ito. 5 meters na. Yan yan. Living room na yan. Imagine ano lang may lalagay mo to. Sofa, TV, mga ganyan. Ewan ko, ano po ilalagay mo dito? Wala pa natin yun na, ganyan kalagin. Paano papapagdamo yun? Dapat ako siya din yun, dapat may ganun ka, may pagpapagdamo mezzanine. Doon sa ganda. Or not mezzanine, pag second floor ka, ganyan na. Living room, enough na itong size na to. Ano lang ba kasi nalagay sa living room? Hindi ba sinubukan sa inyo? Try mo kayo isukat yung mga ganyan. 4x3. Para maganda yung basis. Kasi mga master bedroom ganyan. Depende kasi, pwede mas malaki pa dyan ang living room. Depende sa kung anong gusto nyo ilalagay. Kasi ang living room, dyan nilalagay lahat ng gusto nyo. Pakita sa buong sambayan ng Pilipino na pupunta sa bahay nyo. Nandiyan na lahat ng pride ng inyong pamilya, mga picture, ng mga graduate, mga medals, ganyan, hinahang dyan eh, mga paintings, di ba? Mga plato, sir. Ha? Plato, na nasa platera, mga yan, galing pa ng gano'n yan. Nilalabas ng pagkain. Diyan nilalagay natin, di ba? Sa living room. Pag may bisita lang nilalabas. Oo, lagay doon na alak sa living room. Wala ka. Dapat may isa spot ang gano'n. Hindi, alam mo naman ayos. So, depende yan kung paano yung sizes na gagamit. Use your imagination in those instances. Look at your own buildings sa inyo or buildings ng iba. And, diba, you look at the sizes. Enough na pala ganito para sa ganito pagkakagamit. Even businesses. Makto, for example, try to look at the sizes. Mauulat ka, ganyan lang pala yung size ng lupa niya, kaya lang pala ng ganun marami, di ba? Diyan kayo ma-widen na, in this space, marami na pala akong ilalagay. Kasi baka nalilitan kayo dito, sa space na to, na ano to, 8x6, or yeah, nearly 8x6 to. Nalilitan pa kayo dito, dami lang pwede mo ilagay dito. Sobrang laki na to for a master bedroom. Imagine, ganito bedroom mo, no? Higaan mo lang, siguro pag isa ka open size is mga dito na, free size din. Kung isa ka lang naman.
Diba? Hanggang dito na, nandiyan na yung headboard. Tapos, higa mo, ganito na. Dito lang na space. From dito lang, hanggang dito kasi Dorian. Hanggang dito lang yung bed mo. Ang gagawin mo yan. May ganun ka, ang tawag mo. Yung pagpalit ng TR, tapos ganito, dyan yung mga damit mo, no? Ganito, no? Mapunta sa CR sa kabila. Yes! Ay, gano'n? Pwede. May walk-in closet na rin. Anong nalagay mo sa closet na? Kasi may mga closet na binubuksan mo na pwede pang madaming laman sa loob. Depende kung paano yung sa closet. Maximum siya. Reason. Depende, use your imagination. Yan ang maganda. Yan ang gusto mo ba? Okay, ano na yan? Tawag mo ba? Andun na lang. Walking closet sa likod niya. Kasi, doon ang nakita na ng perspective sa iba. Pati yung mga ginagawa nila sa interior. Ay, pwede pala yan. Oo, dapat wala sa space na nabis. Sa kanila po lang malaman na dapat wala sa space na nabis. Bilog hagdanan, dapat sayang yung space yan. Yung mga ganun din, yung mga Pinapanood ko under dito. bed, mga ganyan. Hindi sa sayang space yan. Mapaglagyan mo ng mga Ito naman naman nagkakapit. hanggang maaari, may Nag-upload siya. may